Hindi ko talaga makakalimutan yung gabing yun. Ako si Billy. Summer yun, bakasyon, at halos buong angkan namin nagkayayaang mag-night swimming sa isang resort na open 24 hours. Kilala yung lugar, malaki, maraming pool, may mga cottage na dikit-dikit, at kahit madaling araw na, may maririnig ka pa ring ingay ng tao. Pagdating namin, buhay na buhay pa rin yung paligid. May mga batang nagtatakbuhan, may mga pamilyang nag-iihaw, at may mga barkadang parang wala nang balak umuwi. Masaya kami, sobrang saya. Nag-unahan pa kami sa pool. Nagtatalsika ng tubig, nagbibiruan, yung tipong kahit matatanda naming pinsan, nakikisabay pa sa kulitan. May dala kaming speaker, kaya may tugtog pa habang naliligo. Bandang alas 11 ng gabi, napansin ko na unti-unti nang nababawasan yung mga tao sa paligid. Yung ibang pool, halos wala ng laman. Yung ilaw, medyo humina na. Umahon yung iba kong pinsan. "Billy, kain muna," sabi ng isa kong pinsan. Sumunod naman ako. Medyo hinihingal na rin ako kakalangoy. Pagdating sa cottage, bumungad agad yung amoy ng inihaw na liempo at hotdog. May pansit pa, tsaka malamig na soft drinks. Umupo ako, pero habang kumakain, may kakaiba sa pakiramdam ko. Hindi ko ma-explain. Parang ang sikip ng dibdib ko. Hindi naman ako kinakabahan, pero parang may urge na lumayo muna. Parang gusto kong maglakad-lakad. Maingay din kasi sa cottage. Sabay-sabay nagsasalita, nagtatawanan. May nag-aagawan pa ng pagkain. "Saglit lang, iikot lang ako," sabi ko. "O baka lumayo ka pa, baka maligaw ka dyan," biro ng pinsan ko. Ngumiti lang ako, pero sa totoo lang, hindi ako mapakali. Paglabas ko ng cottage, ibang-iba yung pakiramdam. Mas malamig yung hangin. Yung ingay ng pamilya ko, unti-unting nawawala habang papalayo ako. Naglakad ako sa gilid ng pool. Basa pa yung sahig, kaya dahan-dahan lang yung hakbang ko. Yung ilaw galing sa poste, nagre-reflect sa tubig. Gumagalaw-galaw yung anino. Parang may sariling buhay. Sa malayo, may maririnig kang mahinang tawanan, pero hindi ko alam kung saan eksaktong nanggagaling. May part ng resort na halos wala ng tao. Doon ako napunta at doon ko sila nakita. Sa kabilang pool, may 3 lalaki. Nasa gilid lang sila, nakaupo, may hawak na bote ng alak. Yung isa nakasandal sa puno, yung dalawa nakayuko, parang may pinag-uusapan. Pero mayat maya, bigla silang tatawa ng malakas. Kahit malayo pa ako, kita ko agad na lasing na sila. Yung galaw nila, hindi na steady. Yung tawa nila, hindi na normal. Hindi yung masayang tawa, parang may halong kung ano. Hindi rin sila mukhang pamilya o typical na resort goers. Parang may kakaiba sa aura nila. Yung tipong kahit wala silang ginagawa sa'yo, hindi ka komportable. Napatigil ako saglit, tapos agad kong iniwas yung tingin ko. "Huwag mo na lang pansinin," sabi ko sa sarili ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad, kunwari normal lang, pero ramdam ko parang may nakatingin sa akin. Yung pakiramdam na kahit hindi mo lingunin, alam mong may mata na nakasunod sa galaw mo. At nung nagpatuloy ako sa paglakad, bigla kong narinig, "Oy!" Napahinto ako. Mabigat yung boses. Halata mong lasing. Hindi ako lumingon agad. Nagkunwari akong hindi ko narinig. Naglakad pa ako ng konti. "Oy, ikaw." Mas malakas na. At sigurado na ako yung tinatawag. Dahan-dahan ako napalingon. At nakita ko, nakatayo na yung isa sa kanila. Diretso siyang nakatingin sa akin. Ngumiti siya pero hindi yung normal lang ngiti. Parang may balak. Nakatitig siya sa akin. Yung ngiti niya, hindi talaga normal.
parang may gustong mangyari. Halika dito, sabi niya sabay kaway. Hindi ako gumalaw. Hindi ko sila kilala. Baka pagtripan lang ako. Bulong ko sa sarili ko. Sinubukan kong umiti ng pilit, sabay turo sa likod ko. May kasama ako. Hindi pa ako tapos magsalita nang biglang sumingit yung isa pa sa kanila. Halika na sabi eh. Mas agresibo na yung tono. Yung isa, tumayo na rin. 3 na sila nakatingin sa akin. Ramdam ko na yung kaba. Gusto ko nang umalis. Gusto ko nang bumalik sa cottage. Pero sa paraan ng pagtitig nila, parang hindi ako basta makakalayo. Dahan-dahan akong lumapit. Bawat hakbang ko, bumibigat. Yung tunog ng tsinelas ko sa basang sahig, parang mas lumalakas sa tenga ko. Paglapit ko sa kanila, sumalubong agad yung amoy ng alak. Matapang, masakit sa ilong. Anong pangalan mo? Tanong nung isa, sabay akbay sa akin kahit hindi pa ako tuluyang nakakalapit. Billy. Natawa sila. Hindi ko alam kung bakit. Billy. Ulit nung isa, parang nangaasar. Bigla akong kinabahan lalo. Hindi na to normal. Wala pang ilang segundo, bigla akong tinulak, diretso sa pool. Lumubog ako sa malamig na tubig. Gulat na gulat ako. Hindi ko agad naintindihan yung nangyari. Pag-angat ko, bago pa ako makahinga, tumalon sila. Silang 3. Bigla nila akong pinalibutan. Nung una, akala ko, binibiro lang ako. Pero hindi. Hinahawakan nila ako. Yung isa sa braso ko, yung isa sa balikat, yung isa, biglang humawak sa ulo ko at pilit akong nilulubog pababa. Nagpanik ako. Sinubukan kong pumalag, pero 3 sila. Malakas kahit lasing. Mas lalong hindi nila kontrolado yung ginagawa nila. Hinatak nila ako pababa ng tubig. Tuwing aahon ako para huminga, bigla nila akong ididiin ulit, paulit-ulit. Unti-unti, nawawala yung lakas ko. Yung hininga ko, nagiging maiksi. Yung dibdib ko, parang sasabog. Sa ilalim ng tubig, ang naririnig ko lang ay mahinang ugong at yung sariling tibok ng puso ko. Ito na ba to? Pumasok sa isip ko. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makahingi ng tulong. Walang ibang tao sa paligid. Walang makakakita. Nang biglang may sumigaw. Hoy! Ano yan? Parang biglang bumalik yung ulirat ko. May humila sa akin pataas. Pag-ahon ko, halos wala na akong lakas. Ubo ako ng ubo. Humihigop ng hangin na parang ngayon lang ulit ako nakahinga. 2 lifeguard yung nakita ko. Galit na galit. Anong ginagawa niyo sa kanya? Biglang nag-iba yung ugali ng 3. Parang wala nangyari. Tumawa sila. Wala. Kaibigan namin yan. Sabi nung isa sabay akbay ulit sa akin. Halos matumba pa ako. Wala na akong lakas. Trip lang yun. Nagbibiruan lang kami. Tumingin sa akin yung lifeguard. Sir, okay lang kayo? Gusto kong magsalita. Gusto kong sabihin yung totoo. Pero napatingin ako dun sa lalaki kanina. Nakatitig siya sa akin. Hindi na siya tumatawa. Nakakatakot yung tingin niya. At dahan-dahan niyang inilapit yung kamay niya sa tagiliran niya. At doon ko nakitang may baril siya. Hindi niya nilabas ng buo. Pinakita niya lang sa akin. Sapat para maintindihan ko. Sabay bulong. Huwag kang magsusumbong. Okay lang po ako. Nagbibiruan lang po kami. Sagot ko sa lifeguard. Ilang segundo akong tinitigan ng lifeguard. Parang hindi sila kumbinsido. Pero dahil wala akong sinasabi, tumango na lang siya. Sige. Ingat na lang kayo. At umalis na sila. Pagkaalis ng lifeguard, napatingin ulit ako sa kanila. Ngumiti yung isa.
Sabay sabing, "Good boy." Hindi na ako nagsalita. Hindi na ako tumingin ulit. Umalis ako agad. Halos hindi ko na maramdaman yung paa ko habang naglalakad pabalik sa cottage. Pagdating ko doon, tuloy pa rin yung saya. Nagtatawanan at nagkakainan pa rin sila. "Billy, ang tagal mo ah." Tanong ng pinsan ko. Ngumiti lang ako. "Nag-CR lang ako." Sagot ko habang hinihingal. Hindi ko sinabi yung nangyari. Hindi ko kayang ilagay sila sa panganib. Buong magdamag, hindi na ako lumabas. Nakaupo lang ako sa gilid. Tahimik lang habang sila nagtatawanan pa rin. Hindi ko makalimutan yung pakiramdam ng paghila nila sa akin pababa at yung tingin ng lalaking may baril. Hanggang ngayon, hindi na ulit ako sumasama sa mga night swimming at tuwing may pool, hindi ko maiwasang isipin na minsan, hindi multo ang dapat mong katakutan, kundi yung mga taong mukhang normal pero kayang pumatay para lang sa trip. Ako si Jomar. Tatlo kaming magkakaibigan na nagplano mag-beach sa Batangas. Simpleng getaway lang. Hindi kasama ang pamilya. Walang ibang kasama. Gusto lang namin mag-unwind, uminom at mag-swimming hanggang gabi. Pagdating namin sa resort, maayos naman. May mga cottage na magkakatabi. May ilaw sa buong lugar at kita mo agad yung dagat kahit papalubog na yung araw. Maganda nung simula. Naligo kami habang may araw pa. Nagpicture tapos nagtatawanan pa. Hanggang sa dumilim na. Doon na nagsimula yung inuman. Bandang gabi, medyo tahimik na yung paligid. Yung ibang tao, nasa kanya-kanyang cottage na. Yung iba naman, natutulog na. Yung alon na lang ng dagat yung maririnig mo. Paulit-ulit na hampas sa buhangin. Yung dalawa kong kasama, sina Rico at Arvin, napagod agad. "Pre, tulog na muna ako," sabi ni Rico. "Ako rin," dagdag ni Arvin. Ako na lang yung natira sa labas, nakaupo sa cottage, nakatitig sa dagat. Hindi pa ako inaantok. Tahimik kasi at ang sarap lang sa pakiramdam ng hangin. Pero maya-maya, naisipan kong mag-CR. Yung public CR, medyo malayo sa cottage namin. Kailangan mo pang dumaan sa madilim na pathway, tapos konting liko pa. May ilaw naman, pero hindi sapat. Yung tipong may pagitan, may parte na maliwanag, may parte naman na halos wala kang makita. Habang naglalakad ako, may kakaibang pakiramdam na agad. Parang may sumusunod. Pero paglingon ko, wala naman. Hangin lang, tunog ng dahon, tsaka alon sa malayo. Pagkatapos ko mag-CR, agad akong bumalik. Medyo binilisan ko yung lakad ko. Hindi ko mapaliwanag pero parang gusto ko nang makabalik agad sa cottage. Pagkaliko ko sa area namin, napahinto ako. May nakita akong tao, isang lalaki, nakatayo sa loob ng cottage namin. Madilim. Pero sapat yung ilaw para makita ko yung galaw niya. Nakasombrero siya, nakayuko, at nakahawak siya sa mesa namin. Medyo napatigil ako ng ilang segundo. Hindi ko agad naintindihan. Hanggang sa kinuha niya yung cellphone ni Rico sa mesa. "Huy!" sigaw ko. Bigla siya napalingon. Hindi ko nakita yung mukha niya, natatakpan ng sombrero. At ang dilim. Pero alam kong nakita niya ako. At sa isang iglap, tumakbo siya. "Ano ba? Bakit mo kinuha yan?" Hinabol ko siya. Hindi ko na inisip kung tama ba o mali. Ang nasa isip ko lang, alam kong magnanakaw siya. Tumakbo siya papunta sa likod ng mga cottage. Doon sa part na wala nang masyadong ilaw. Mas madilim doon. Habang hinahabol ko siya, naririnig ko yung yabag namin pareho sa buhangin at lupa. Hanggang sa bigla siyang lumiko. Pumasok siya sa isang madamong lugar.
Parang mini gubat sa likod ng resort. Makakapal yung damo doon, may mga puno rin. Halos wala na talagang ilaw. Huminto ako sa bungad. Huminga ako ng malalim. "Lumabas ka dyan." Walang sumagot. Dahan-dahan ko pa siyang sinilip at hinanap. Tapos nakita ko siya. Nakatayo siya sa gitna ng damuhan. Hindi siya gumagalaw. Nakatitig lang sa akin. Unti-unti niyang itinaas ang kamay niya at may kinuha siya sa tagiliran niya. Kutsilyo. Kumikinang kahit mahina yung ilaw. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya gumagalaw. Parang hinihintay niya lang ako. Doon ako natauhan. Dahil naisip ko, kung lalapitan ko siya, pwede ako mapahamak. Umatras ako. Hindi ko inalis yung tingin ko sa kanya. Ayokong tumalikod. Hanggang sa tuluyan na akong makaalis sa lugar na yon at tumakbo pabalik sa cottage. Pagdating ko, hingal na hingal ako. Nagising yung dalawa. "Pre, ano nangyari?" "Kinuha yung cellphone mo." "Ano?" Kwento ko lahat. Yung lalaki, yung pagnanakaw ng cellphone niya, pati yung habulan namin. Pati na rin yung naglabas siya ng kutsilyo. Natahimik sila noong una hanggang sa may sinabi si Rico. "Hayaan mo na, pre." "Ha? Report natin." Pero umiling siya. "Wag na. Baka abangan pa tayo niyan." Natahimik ako. Doon ko lang na-realize, tama siya. Kung kaya niyang pumasok sa cottage, kung kaya niyang harapin ako ng may kutsilyo, wala kaming laban. Hindi na kami nakatulog ng maayos. Lahat kami gising kahit nakahiga. Bawat tunog sa labas, pinapakinggan namin. Baka may bumalik. Pagsikat ng araw, nag-impake kami agad. Tapos, umalis na rin kami. Hindi ko na sasabihin kung saan sa Batangas. Pero, mag-iingat kayo palagi. Delikado pag low tide dito. Sabi ng lifeguard habang inaabot sa akin ng life vest. Hindi siya yung tipong palabiro. Seryoso ang mukha niya. Parang may gustong sabihin pero pinipigilan. Ngumiti lang ako. "Kaya ko naman," sagot ko. Sanay ako sa dagat. Lumaki akong naliligo sa alon. Marunong akong lumangoy kahit nakapikit. At saka ang ganda ng lugar. Liblib, tahimik, parang walang ibang tao sa mundo kundi ikaw at ang dagat. Yun pala ang unang pagkakamali ko. Ang isipin na ligtas ang katahimikan. Ako nga pala si Grace. Hapon na nun. Papalubog na ang araw. Unti-unti nang umaatras ang tubig. Inilalantad ang mabatong ilalim ng dagat. May mga bahagi na dati malalim, ngayon ay kaya mo nang lakarin. Doon ako naengganyo. May kakaibang hatak ang low tide. Para bang inaanyayahan ka nitong tuklasin ng mga lihim na tinatago nito. Habang naglalakad ako sa mababaw na bahagi, napansin ko ang mga lubid. Hindi agad halata. Manipis, kulay kalawang. Halos kapareho ng kulay ng mga bato at buhangin. Nakatali sa kung saan saang bahagi. Minsan nakabaon, may mga nakausli rin. Strange. Bulong ko sa sarili ko. Akala ko noon, mga lumang gamit lang ng resort. Baka pang-anchor ng bangka o panglinis ng area. Kaya hindi ko na masyadong inisip. Hanggang sa may narinig akong sumigaw. "Uy! Lumayo ka dyan!" Lumingon ako. Yung lifeguard. Nakataas ang kamay niya, halatang kinakabahan. "Bakit?" sabi ko. Pero hindi na siya sumagot. Tumakbo siya papunta sa akin. At doon ko naramdaman, may humigpit sa paa ko. Biglaan lang. Parang may kumapit o may humihila. Nawala ang balanse ko at napasubsob ako sa tubig. Hindi pa man ako nakakaahon, may sumikip sa paligid ng binti ko. Isang bagay na matigas,
Parang metal ang pumupulupot. Sinubukan kong sipain pero mas lalo itong humigpit. Putya! Naputo lang salita ko nang tuluyang mahila pababa ang paa ko. Kahit mababaw ang tubig, hindi ako makaalis. Humihigpit ang dibdib ko sa kaba. Huminga ko ng malalim at sinubukang yumuko para tingnan. At doon ko nakita, parang isang bitag. Hindi siya parang simpleng lubid lang. May mekanismo, may kawit, at sa gitna nito, may nakatagong bakal na parang panga na nakakapit sa paa ko. Pinilit kong alisin sa paa ko, pero bawat galaw, lalo akong nasasaktan. Huwag kang gagalaw, sabi ng lifeguard habang papalapit. Pero paano ako hindi gagalaw? Nararamdaman kong may dugo nang lumalabas. At mas nakakatakot, may naramdaman akong paghila mula sa ilalim. Hindi natural, parang may kumikilos sa ilalim ng tubig. Pagdating ng lifeguard sa harap ko, agad siyang lumuhod at hinawakan ng paa ko. Shit! Bulong niya. Alisin mo, please! Halos umiiyak na ako. Hindi ito basta-basta. May naglalagay nito dito. Sagot niya. Anong ibig mong sabihin? Natahimik lang siya. Tapos may inilabas siyang maliit na cutter mula sa bulsa niya at sinimulang putulin ang mga lubid na nakakabit sa bitag. Habang ginagawa niya yun, napansin kong paulit-ulit siyang lumilingon sa paligid. Parang may hinahanap o may inaabangan. May nawawala dito. Bigla niyang sabi. Napatigil ako. Ano? Tuwing low tide, isa, minsan dalawa. Walang bakas, parang nilamon lang ng dagat. Akala namin aksidente lang, hanggang sa nakita ko to. Bitag. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas, naputol niya ang isa sa mga lubid. Lumawag ng konti ang pagkakakapit ng bitag. Konti na lang. Tapos biglang may malakas na atak. Pareho kaming napahinto. May gumagalaw sa ilalim ng tubig. Dahan-dahang napatingin ng lifeguard sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na takot sa mukha niya. Hindi lang ito bitag. May nagbabantay at may nagkokontrol nito. Umandar agad ang utak ko. Tumanggi. Hindi pwede. Walang sense. Walang taong magtatago sa ilalim ng mababaw na tubig para lang manghuli ng tao. Pero naramdaman ko ulit, isang hatak, mas malakas. Hilahin mo ako! Halos mawalan na ako ng boses. Hinawakan ng lifeguard ang braso ko at pilit akong hinihila pataas. Pero parang may ibang puwersang humihila sa paa ko pababa. Naramdaman kong kumikiskis ang bakal sa balat ko. Masakit. Pero mas nakakatakot yung pakiramdam na may kumukontra sa amin. Biglang kumulo ang tubig sa ilalim ko at doon ko siya nakita. Hindi ko nakita ang buong mukha niya. Anino lang, isang hugis na gumagalaw sa ilalim ng tubig. Pero malinaw ang galaw, dahan-dahan, kontrolado at direkta papunta sa akin. May kamay. Tao. Sigurado ako. Isang kamay na may suot na itim, parang gloves, at biglang sumulpot at hinawakan ng lubid na nakakabit sa bitag. Sumigaw ako. May tao! May tao! Alam ko, sagot ng lifeguard. Hinigpitan niya ang kapit sa akin. Huwag kang bibitaw. Biglang lumubog ang paa ko ng mas malalim. Hindi! Sigaw ko habang pinipilit kong kumawala. Sa sobrang takot, sinubukan kong sipain yung nasa ilalim kahit hindi ko siya makita ng maayos. At tumama ako. May naramdaman akong matigas, parang katawan. At doon siya nag-react. Biglang kumawala ang hawak niya sa lubid. Gayon na, sabi ng lifeguard. Isang malakas na puwersa ang ginamit niya. Hinila niya ako ng buong lakas kasabay ng pagputol sa huling tali. May tunog ng metal na kumalas. At biglang nawala ang kapit.
Napaatras ako sa tubig. Halos gumapang ako. Humahagok ako sa hangin. Nanginginig ang buong katawan ko. "Takbo!" sabi ng lifeguard. Hindi na ako nagtanong. Tumayo ako kahit masakit ang paa ko at tumakbo kami parehas palayo sa tubig. Sa likod ko, naririnig ko ang alon pero parang may kakaibang tunog sa loob nito. Parang may gumagalaw. Pagdating namin sa buhangin, agad ako napaupo. Nanginginig pa rin ako. Hindi ko alam kung sa lamig ba o sa takot. "Dito ka lang," sabi ng lifeguard. Tapos kinuha niya ang radyo niya. "Red code, may tao sa ilalim." Uulitin ko, may tao sa ilalim ng tubig. Kailangan ng backup ngayon. May tao talaga?" tanong ko. Tumingin siya sa akin at tumango. Hindi nagtagal, dumating yung iba pang staff. May dala silang flashlight kahit maliwanag pa at ilang gamit na hindi ko alam. Pero ang pinakang tumatak sa akin, may dala silang lambat at mahabang bakal na parang panghila. Hindi na nila ako pinabalik sa tubig pero kitang kita ko mula sa dalampasigan ng nangyari. Tatlo sa kanila ang pumunta sa mababaw na bahagi. Dahan-dahan, sinusundan ng mga lubid na nakita ko kanina. "Dito!" sigaw ng isa. May hinila sila at biglang nagkagulo ang tubig. May sumisigaw. Ibang boses. Halata mong galit. "Hawakan nyo! Huwag niyong papatakasin!" Hindi ko nakita ang buong nangyari. Pero matapos yun, hinila nila palabas ang isang lalaki. Nakaitim, basang-basa, nakasuot ng diving gear na halos kapareho ng kulay ng ilalim ng dagat. At sa likod niya, nakakabit ang mga lubid. Napahagulgol ako. Hindi ko alam kung bakit. Sa takot, sa gulat, o sa realization na kung ilang segundo pa akong naipit doon, baka hindi na ako nakaahon. Siya yung... Hindi ko matapos ang sasabihin ko. Matagal na namin siyang hinahanap. Akala namin nalulunod lang ang mga tao. Pero hindi. Pinipili niya yung napapalayo sa low tide. Bakit? Hindi pa namin alam. Pero sigurado ako sa isang bagay. Kung wala ako doon, baka may nangyari na sa'yo. Tsaka napansin namin kanina, parang wala sa sarili yung lalaking yun. Para siyang may sira sa pag-iisip. Pagkatapos nun, hindi na ako bumalik sa dagat na yon at umuwi na rin ako. Hindi ko alam kung anong ginawa nila sa lalaki. Pero paniguradong dadalin yun sa mental. Dito naman tayo sa mga nagpapa-shoutout. Today is my third day being a subscriber. Pa-shoutout po if may slot pa sir. Listening from Zamboanga del Norte. Galing yan kay Dibon. Hi, avid listener here in Padilla, Antipolo City. Pa-shoutout po kay Madam Leslie, Annabel Dadal, at kay Ate Bilay. Listening while working. Galing naman yan kay Lucas Lee. Pa-shoutout po sa next video sa asawa ko na si Saldi Dio, aka Kuya Bay, na araw-araw nagtitinda ng street food dito sa Jaubil Pandan, Angeles City, Pampanga. Yun lang naman yung shoutout natin ngayong araw. At kung may extra time po kayo, pabisita naman po sa side channel namin, yung Aninag Tagalog Horror Stories. Yun lang naman. Salamat.